Good day mga ka-friendship! For today's video, may pa-tutorial tayo. Ay taray, may pa-tutorial na si Mama Yos. Tuturuan po namin kayo kung paano nila kinakabit yung panghuli nila ng pusit dito sa Quezon. Sobrang thankful na kami sa pamilya nila Batoy dahil pinagandaan pa talaga nila tayo para i-share sa atin kung paano nga nila ikinakabit yung bobo dito sa kanila. Simulan nga po yan sa pagsusukat kung gaano kalalim yung tubig. Siyempre, lalagyan natin ng bakal yung dulo para yun ang umilalim para matansya talaga nila kung gaano kahaba yung tali na ilalagay. At ayan na nga po, pagkatapos nga sukatin kung gaano kalalim yung tubig yan, babawasan lang po ng 2 dipa yung haba ng tali. Pero susukatin din muna kung ilang dipa yung lalim nga ng tubig kasi 2 tali na magkabukod nga yung kailangan nila. Isa tali sa kawayan at isa pong tali sa bobo. Yung tali naman po sa kawayan, yun po yung binabawasan nila ng 2 dipa para naman po may allowance yung kawayan na lumubog ng 2 dipa sa ilalim ng dagat kasi yun po yung magsisilbing boya. At ayan na nga po, nilalagyan nila ng butas yung dulo ng kawayan. Dun po naman nila tinatali bago nila ilubog yung kawayan. Siyempre, lalagyan nila ng pampabigat para lumubog yan. Yung dulo po ng tali na yon ay ilalagay po nila dito. Ayan, isang sakong buhangin. Yes po, purong buhangin po yan. Yan po yung maghihila dun sa kawayan para siyempre hindi naman tatangayin basta ng alon yan. Yan po yung magiging pabigat. Yung mga bobo nga po nila dito, hindi lang po mga pusitang nahuhuli. May mga pumapasok din pong isda kaya sa tingin ko pwede rin po ito gamitin kahit saan. O at least meron po kayong idea. Malay nyo sa lugar nyo, maging effective din po ito. At ayan na nga po, ilulubog na natin yung buhangin na nakatali sa dulo ng kawayan natin. Tapos yung 2 dipa naman po allowance dun sa kawayan, dun naman po itatali natin yung pambobo natin. Kaya itinali na nila yung dulo ng pambobo natin. Tapos eto na po yung bobo nila. Ang bobo nga po palang ginagamit nila dito ay 2x3 feet daw po yung sukat. At bago natin syempre ilagay yan sa ilalim, lalagyan natin ito. Pamain daw po to. Ito po ay sariwang itlog din ng mga pusit. Tatali naman po natin yan sa mayangan. Mayangan po yung tawag nila dun sa pinag-aanuan ng coconut. Ano nga po pang tawag sa inyo yan? Yung pinagkakabitan po ng mga buko, yan naman po yung magiging bahay ng mga pusit. Pag nakapasok sila sa loob at pagkatapos nga po niyan, syempre bago natin ilubog yung bobo, hindi naman po yan basta-basta lulubog. Lalagyan po natin yan ng bato sa ilalim. Tatalian nga po ng bato yan sa ilalim para syempre lumubog yung bobo natin. Ilalagyan pa nga po yan ng mga sanga sa ibabaw. Yung may mga dahon-dahon kapag nakikita nyo pong nag-aangat kami ng bobo, di po ba may nakikita kayong ganun? Hindi lang po talaga nakapagdala ngayon kaya hindi namin nailagay. So yun na nga, voila! Ganun lang po siya kadali tignan. Tignan lang po talaga, no? Dahil nga sanay na sila, napakadali na sa kanila. Pero sa tingin ko, syempre, kailangan talaga may effort yan. At ayun na nga po yung kawayan na pinagkabitan natin. O diba, yan po yung nagsisilbing boya. Nakalutang na po yan siya dyan para may tanda tayo kung saan yung babalikan. Yun lang po, sana meron kayong natutunan sa magulo kong paliwanag at makatulong din sa iba. Bye!